Paano kung ang tanging paraan para mailigtas ang sarili mo sa mga aswang ay ang makipag-alyansa sa mga nilalang na mas kinatatakutan pa sa kanila? Sa isang liblib na baryo, isang buntis ang napilitang humingi ng tulong sa mga mangkukulam at mambabarang, hindi para mambiktima, kundi para mabuhay. Pero sa mundong puno ng kababalaghan, lahat ng tulong ay may kapalit at ang kapalit nito, hindi basta-basta. Ang kwentong ito ay hango sa isang sinasabing totoong karanasan. Layunin nitong maghatid ng kilabot, misteryo, at kaalaman tungkol sa mga paniniwalang laganap sa kultura nating mga Pilipino. Wala itong intensyong siraan ang sinuman o itulak ang manonood sa pamahiin. Angkop ito sa mga manonood na mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Maging bukas ang isipan habang nakikinig. May mga gabi raw na hindi lang lamok ang dapat mong katakutan sa probinsya. May mga aninong dumadaan sa bubungan. May mga matang nakasilip sa siwang ng dingding, at may mga halimaw na sa amoy pa lang ng buntis, ay nilalabasan na ng laway. Buwan ng Setyembre nang makarating sa isang liblib na baryo sa Visayas ang isang dalagang nagngangalang Lira. 6 na buwan na siyang buntis at nagpasya siyang doon muna manirahan pansamantala sa bahay ng kanyang lola, malayo sa syudad, malayo sa gulo at mas tahimik. Pero hindi alam ni Lira na ang katahimik ang hinahanap niya ay kapalit ng kakaibang panganib na matagal nang nananahimik sa lugar. Magaspang ang kalsada, madilim ang kagubatan sa paligid, at tila ba may malamig na hangin na sumusunod sa kanilang sasakyan habang papalapit sila sa baryo. Pagdating nila, sinalubong sila ng katahimikan. Hindi ang uri ng katahimikang nakaka-relax, kundi yung tipong nakakabingi, parang may bumubulong sa tenga mo na, huwag kang mag-ingay, baka may magising. Kinabukasan, napansin agad ni Lira ang kakaibang kilos ng mga tao. Sa halip na ang mga karaniwang ngiti at pagbati, tila ba may takot sa mga mata nila. Parang ayaw siyang kausapin, parang may itinatago. Mas naging palaisipan ito ng ikwento ng kanyang lola na ilang buntis na raw ang bigla na lang nawala nitong mga nakaraang taon. At ang lahat ng iyon naganap tuwing tag-ulan. Sa mga gabi, naririnig ni Lira ang kaluskos sa bubong. May mga yapak na tila ba paatras ang lakad, at may mga tunog ng kuko na humahagod sa kahoy. Minsan ay may tila bata na umiiyak sa labas ng bintana. Pero pagsilip niya, wala naman. Paulit-ulit itong nangyari gabi-gabi. At habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman niyang parang may nagmamasid, may gusto sa kanya o sa dinadala niya. Dahil sa takot, humingi ng tulong ang lola ni Lira sa 2 kilalang albularyo sa Karatig Baryo, isang matandang babae na kilala bilang Aling Marta, isang mambabarang, at ang anak niyang lalaki na si Kadindo, isang mangkukulam. Sila lang daw ang may kakayahang humadlang sa mga nilalang na gustong pumatay o kumain ng bata sa sinapupunan. Ngunit may kapalit ang ganitong tulong at hindi lang ito usaping pera. Ipinatong nila ang asin sa bawat sulok ng bahay, nagsabit ng tandang sa may pintuan, at nagtirik ng kandila na hindi dapat mamatay kahit anong mangyari. At habang ginagawa nila ito, nagbago ang ihip ng hangin, tila may nagalit, tila may nasaktan, tila may hindi na natuwa. At sa kalagitnaan ng pagdarasal ng mag-ina, may narinig silang malalim na pag-ungol mula sa kakahuyan. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Isa itong boses na parang galing sa ilalim ng lupa, at ang pangalan ni Lira ang tinatawag. Sino ang nilalang na ito? Bakit si Lira ang pinupuntirya? At sapat ba ang tulong ng mangkukulam at mambabarang para maprotektahan siya sa mga aswang na nagbabalik para sa kanilang tipagkain? I-like at i-comment nyo kung sa tingin nyo ay kakayanin ni Lira ang gabi. O kung may isa na naman bang sanggol na hindi aabot sa liwanag ng umaga. Nagsimula ang 2 gabi ni Lira sa matinding ulan. Ang bubong ng bahay ay tila tambol na tinutugtog ng walang tigil na patak ng ulan, at sa bawat kulog ay parang may sigaw na nagmumula sa dilim. Mahigpit ang hawak ni Lira sa rosaryong iniabot ng kanyang lola, hindi siya relihiyosa, pero sa mga sandaling iyon, kahit sinong santo ay ayos na basta't may humadlang sa takot na dumarapo sa kanyang dibdib. Si Kadindo ay tahimik lang sa isang sulok, nakaupo sa banig na may nakalatag na bilog na itim na tela. Sa gitna noon, nakapatong ang isang palayok na may usok na bumubulwak, amoy insenso at pinatuyong damo. Nakapikit siya, pero kita ang tensyon sa kanyang mukha.
Si Aling Marta naman ay parang may kinakausap sa labas kahit wala namang tao. Tila may sinasagot siyang tinig na hindi marinig ng iba. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Para bang may bumagsak na mabigat na katawan. Sunod-sunod ito, paikot sa kabahayan. Nagkatinginan ang lahat. Si Lyra ay napasigaw sa gulat, hawak ang tiyan niyang tila sumikip bigla. Dumugo ang kanyang ilong. Hindi niya alam kung sa takot ba iyon o may ibang dahilan. May sumusubok pumasok, bulong ni Aling Marta. Hindi pa ito ang aswang. Isa lang itong alagad. Isa sa mga nagpapakain. Lumamig ang paligid. Hindi dahil sa ulan kundi dahil sa presensya. Parang may ibang dumating. Ang mga kandila ay isa-isang namatay kahit walang hangin. Tumayo si Kadindo, hinugot ang isang itim na tela mula sa kanyang baywang at sinimulang ipalo ito sa hangin habang may binubulong. Hindi Tagalog. Hindi Bisaya. Isang lumang wika, malalim at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napaatras si Lyra. Sa kanyang likuran, sa may dingding, may tumulo, dugo. Pero pagtingin niya sa taas, wala namang sugat ang kisam. Isang patak, dalawang patak hanggang sa bumaha ito sa sahig sa harap niya. Napatili siya at napayuko, hinahaplos ang tiyan. Ngunit pag-angat ng kanyang ulo, wala na ang dugo. Tuyong-tuyo ang sahig. Para bang siya lang ang nakakita. Nagsisimula na silang dumukot ng guni-guni, sabi ni Aling Marta. Pag hindi ka malakas ang loob, mahahatak nila ang kaluluwa mo bago pa man mailuwal ang bata. Doon na nagtapat ang matanda. Ang dinadala ni Lyra ay anak ng lalaking minsang naging kliyente niya. Isang lalaking lumapit sa kanya noon upang humingi ng pabor, isang pabor na may kapalit. At ang kapalit ay hindi nabayaran. Kaya ngayon ang anak ni Lyra ang sisingilin. Hindi alam ni Lyra ang unahin, ang galit, ang takot, o ang matinding pakiramdam ng pagtataksil. Sa bawat galaw niya, pakiramdam niya ay may mga matang sumusunod. Sa salamin, sa tubig sa palanggana, pati sa anino niya sa pader, may ibang anyo na sumusulpot. Hindi siya nag-iisa. At alam niyang hindi rin siya ligtas. Mula sa labas, sumisigaw ang mga aso. Pero hindi ito normal na tahol, ito'y tila may halong iyak ng tao. Nakabibingi, nakakakilabot at tila may sinasabi. Si Kadindo ay tuloy lang sa kanyang orasyon, habang si Aling Marta ay pinapahid ng langis ang katawan ni Lyra. Kapag lumitaw sila, huwag kang titingin sa mata, sabi ng matanda. Kapag nakita nila ang takot mo, mas lalo silang lalapit. Napaupo si Lyra sa kama, nanginginig, habang naririnig ang paggapang ng kung anumang nilalang sa ilalim ng bahay. Ang mga kahoy ay umuungol, parang may mabigat na gumagapang pababa, papunta sa ilalim ng kanyang kama. At sa unang pagkakataon, narinig niya ng malinaw ang boses mula sa dilim, sa kanya ang laman, sa amin ang kaluluwa. Lumipas ang 3 araw na halos walang tulog si Lyra. Bawat gabi ay tila mas tumitindi ang pananakot. Kahit sa liwanag ng araw ay hindi siya panatag. Kapag napapalingon siya, para bang may matang mabilis na nawawala sa likod ng mga haligi, o kaya ay may aninong dumadaan sa salamin kahit walang ibang tao sa paligid. Ang mga manok sa likod bahay ay unti-unting naglalaho. Una, isang sisiw lang. Kinabukasan, isang tandang. Nang tinanong nila si Kadindo, mariin ang sagot nito, hindi yan hayop. Alay yan. Isa-isa silang kinukuha. Dahil dito, nagdesisyon ang lola ni Lyra na lumapit sa kapitan ng barangay upang humingi ng tulong. Ngunit pagdating nila sa bahay nito, nadatnan nila ang kapitan na tulala at tila nawalan ng ulirat. Nakaupo sa kanyang bank, nanginginig, hawak-hawak ang isang lumang litrato, larawan ng kanyang asawa na matagal nang namatay. Wala siyang ibang sinasabi kundi bumalik siya. Kinuha ang anak ko. Walang makapaliwanag kung anong nangyari, pero malinaw na hindi naligtas ang buong baryo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Isagani, isang dating alagad ng simbahan na ngayon ay isang ermitanyo sa bundok. Kapatid siya ng ama ni Lyra, at matagal nang pinaniniwala ang baliw, matapos mawala ang kanyang asawa sa kalagitnaan ng gabi, 8 taon na ang nakaraan.
Ngunit sa mga mata ni Aling Marta, siya ay hindi baliw, kundi isa sa ilang may kakayahan na makipagsabayan sa mga nilalang ng dilim. Sa unang pagkikita pa lang nila ni Lyra, ang mga sinabi niya ay sapat na para magpatindig ng balahibo, hindi ikaw ang target. Ang bata mo ay may mata na hindi dapat dumilat. Habang sinusubukan ni Nakadindo at Aling Marta na palakasin ang proteksyon sa bahay, napansin nilang unti-unting nabubura ang mga guhit na orasyon sa pader, na para bang may kamay na sinasadyang pinupunasan ito tuwing gabi. Hindi lamang iyon, kundi pati ang asin na inilagay sa mga sulok ng bahay ay natutunaw, kahit walang tubig o alon. Isa itong masamang palatandaan, unti-unti silang pinapasok, at malapit na ang mismong nilalang. Samantala, si Lyra ay nagsimulang makaranas ng matinding pananaginip. Sa kanyang panaginip, siya ay nasa gitna ng gubat, hubad ang paa, at nakapalibot sa kanya ang mga nilalang na may mahahabang dila, pulang mata, at balat na parang nabubulok. Pero ang pinakanakatakot ay ang batang lalaking nakatayo sa gitna nila, maputi ang mata, walang balintataw, at sinasabing siya raw ay anak ng dalawang mundo. Sa panaginip, humihingi ito ng tulong pero kasabay nito ay parang gusto rin siyang kagatin. Sa umaga, nagising si Lyra na may mga marka ng kuko sa kanyang mga binti. Hindi niya alam kung saan galing at walang makapagsabi kung totoo ba iyon o guni-guni lang. Ngunit isa lang ang malinaw, ang nilalang ay hindi na lang basta nananakot. Unti-unti na nitong binubura ang hangganan sa pagitan ng realidad at bangungot. Habang nagpupulong sila upang planuhin ang susunod na hakbang, biglang dumating ang asawa ni Lyra, si Jomar. Laking gulat ng lahat, lalo na ni Lyra, dahil matagal na itong walang paramdam. Pero may kakaiba sa kanya, malamlam ang mga mata at tila hindi siya humihinga ng normal. Hindi siya nagsasalita, bagkus ay tumitig lang kay Lyra, saka siya niyakap ng mahigpit sobrang higpit. At sa loob ng kanyang tainga, may narinig si Lyra na bulong. Lahat ng to ay dahil sa iyo. Dito na nagsimula ang pagdududa, si Jomar ba ay siya pa rin? O isa na rin ba siyang bahagi ng mga nilalang na gustong agawin ang kanyang anak? Hindi makagalaw si Lyra. Ang mga braso ni Jomar ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanya, malamig at parang walang buhay. Ang dating kilalang init ng kanyang asawa ay napalitan ng kung anong lamig na parang galing sa hukay. Nang subukan niyang kumawala, mas humigpit ang yakap nito, saka bumulong sa kanyang tainga, isang boses na hindi niya kilala, paos, at parang hindi mula sa bibig ng tao, hindi mo na kami matatakasan. Biglang lumagabog ang mga bintana. Napabitaw si Jomar, at para bang nawalan ng lakas ang katawan niya, bumagsak ito sa sahig at nawalan ng malay. Agad siyang sinunggaban ni Aling Marta at Kadindo para mailayo sa lalaki. Habang isinara nila ang pinto, napansin nila ang isang itim na likido na lumalabas mula sa ilong at bibig ni Jomar, hindi dugo, kundi parang usok na may sariling buhay. Nang lapitan ni Kadindo ang katawan, agad itong umurong, parang may tinatakasan, at saka biglang naglaho sa siwang ng sahig. Napasukan na siya, bulong ni Aling Marta. Pero hindi pa siya lubusang nakuha. May oras pa. Habang iniinda pa ni Lyra ang pangyayari, napansin nilang umuugong ang mga paligid. Sa labas, nagkukumpulan ang mga uwak, daang-daang uwak sa itaas ng bubungan, tila may hinihintay. May masangsang na amoy na pumasok sa bahay, amoy bulok na karne at asupre, at mula sa kusina ay tila may tumatawa, isang tawa na wala sa tono, parang babae pero parang hayop. Ang mga kandila ay bigla na namang namatay. Sa dilim, naramdaman ni Lyra na parang may dumaan sa likod niya. Malamig ang hangin na tila may kamay na humaplos sa kanyang batok. Napalingon siya, walang tao. Pero sa salamin, nakita niyang may nakatayo sa kanyang likuran, isang babae, duguan ang bibig, itim ang mata, at tila buntis din, ngunit nabubulok ang tiyan. Anak ko rin yan, sabi na nilalang sa refleksyon. Pero ako ang nauna. Napahiyaw si Lyra at agad sinira ang salamin. Sa kanyang sigaw ay nagising si Jomar, ngunit wala pa rin itong malay tao. Inilagay siya ni Kadindo sa gitna ng protective circle at nagsimula ng isa pang orasyon. Sa labas, dumidilim na ang langit kahit hapon pa lang. Ang paligid ay biglang bumagsak sa katahimikan, parang huminto ang mundo. At saka muling sumigaw ang mga aso.
Hindi lang tahol, kundi ang tinig ng mga tao sa pagkamatay. Sunod-sunod. Palapit ng palapit. Napasandal si Lyra sa dingding habang nangangatog. Ang kanyang tiyan ay tila biglang bumigat. Parang may kumakalmot mula sa loob. Sinasaktan siya ng sarili niyang anak. O ng kung anong nilalang na gustong lumabas gamit ang kanyang katawan. Sa isang sulok ng bahay, may narinig na mahihinang pagkatok. 1, 2, 3 beses. Hindi mula sa pinto, kundi mula sa ilalim ng sahig. Saka nagdikit-dikit ang mga kasunod na katok, parang may gumagapang sa ilalim, paikot, paikot, paikot. Hanggang sa tumigil ito sa ilalim ng kinatatayuan ni Lyra. Biglang pumutok ang isang tabla. Mula sa butas ay lumabas ang isang kamay, manipis, kulay abo, mahaba ang kuko. Isang kamay ng sanggol pero hindi ito normal. Hindi ito tao. Tumalsik si Lyra sa likod sa sobrang takot habang si Kadindo ay mabilis na naglagay ng langis sa paligid ng butas, sinusunog ito ng apoy mula sa kandilang may orasyon. Napasigaw ang kamay, sabay biglang nawala. Ngunit hindi pa roon natapos ang gabi. Habang lahat ay abala sa pag-aayos ng depensa, muling tumingin si Lyra sa salamin. Kahit basag, nakita niya ang sarili. Ngunit hindi siya iyon. Ang nasa refleksyon ay may mga mata na pula, may ngipin na matulis, at may ngiti na tila may alam na hindi pa niya naunawaan. Saka biglang nagsalita ang imahe, hindi mo kayang itago ang anak mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Dahil nasa loob mo na kami. Hindi na alam ni Lyra kung alin ang mas masahol, ang mga boses na naririnig niya gabi-gabi, o ang refleksyong unti-unti nang hindi sumusunod sa galaw niya. Bawat galaw niya sa harap ng salamin ay laging may kaunting pagkaantala. Para bang may ibang nilalang na ginagaya lang siya, at sa bawat pagdaan ng oras, mas nagiging siya ito. Isang hating gabi, habang nagpapahinga ang lahat matapos ang isa na namang gabi ng pag-atake, bumalik si Lyra sa kwarto. Tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Nakahiga si Jomar sa kama, tulog, ngunit may ngiti sa labi. Isang ngiting hindi niya nakita kailanman sa asawa niya, hindi masaya, kundi may pagkasira. Habang nilalapitan niya ito, napansin niyang basa ang unan may dugo. Pagtalikod ni Lyra, nakita niya si Kadindo na tila nagising mula sa trance. Lumapit ito sa kanya, may hawak na lumang papel. Lyra, hindi lang basta aswang ang humahabol sa'yo, sabi ni Kadindo habang nanginginig ang boses. May isa pang nilalang mas matanda. Mas malupit. At ikaw ang huling piraso na kailangan niya para makabalik. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lyra, nanginginig. Ikaw mismo. Hindi ang bata mo. Ikaw ang anak ng pangako. Biglang bumukas ang lahat ng bintana, kahit walang hangin. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Ang buong paligid ay nagdilim at mula sa labas, may isang aninong mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Isang babaeng nakaputi, nakalutang, duguan ang mga mata, at habang papalapit siya kay Lyra, biglang lumuhod si Jomar sa harap nito. Matagal kitang hinintay, sabi ni Jomar, ngunit hindi na iyon ang boses niya. Isa iyong lalaki, matanda, malalim at puno ng galit. Dito na pumutok ang katotohanan. Si Jomar ay hindi na siya. Matagal na siyang nakuha. Ang lalaking kasama ni Lyra ay isang sisidlan, isang ginamit na katawan ng isang matandang mambabarang na pinatay noon pa man ang sariling kulto niya. Ang kaluluwang iyon ay naghihintay ng tamang katawan, ng tamang pagkakataon at ng tamang babae. Ako ang ama ng nilalang sa tiyan mo, sabi ng boses mula kay Jomar. Isinilang ka para sa akin. Pinagplanuhan ng mga ninuno mo. Ginapos ang kaluluwa ko, pero ikaw ang susi sa pagbabalik ko. Napaluhod si Lyra, hawak ang tiyan niya. Biglang kumilos ang bata sa loob, masyadong malakas. Para bang may gusto nang lumabas, pero hindi pa panahon. Hindi ito karaniwang sipa. Para itong mga daliri na sinusubukang itulak ang laman loob niya palabas. Si Aling Marta ay napasigaw, hindi. Hindi ito ang usapan. Pinrotektahan ka namin. Hindi ninyo siya pinrotektahan, sagot ni Jomar, inalagaan ninyo siya para sa amin. Ang mas nakakakilabot, isa sa mga orasyon na inilagay sa bubong ay biglang bumaliktad.
Ang dating mga salitang panlaban ay naging panawagan. Ang buong bahay ay naging isang dambana, hindi para protektahan si Lyra, kundi upang ipanganak ang nilalang sa kanyang sinapupunan. Gulat na gulat si Kadindo. Inay, ikaw ba? Ngunit hindi na sumagot si Aling Marta. Bagkus, tinanggal niya ang panyo sa kanyang liig, ipinakita ang marka ng bilog na may 3 mata, ang simbolo ng kulto ng mga anak ng lilim. Habang lahat ay nagtitiwala sa kanya, siya pala mismo ang nagsilbing bantay upang matupad ang hula. Walang takas si Lyra. Bawat tao sa paligid niya, kahit si Jomar, si Aling Marta, ay may kanya-kanyang papel sa paglalang ng isang halimaw. Napagtanto niya na sa simula pa lang, wala siyang tunay na kakampi. Isa lamang siyang inahin para sa isang bagay na hindi dapat isilang sa mundo. Habang nagsisimula ang pagyanig ng lupa, at ang mga pader ay nagsisimulang pumutok, isang sigaw ang bumalot sa buong paligid. Isang boses na hindi mula sa sanggol. Isang boses na matanda, masama at gutom. Sa puntong iyon, isang tanong ang gumugulo sa isipan ng lahat, ano ang isisilang ni Lyra? Ikaw, kung ikaw si Lyra, anong gagawin mo? Sa palagay mo, may pag-asa pa ba siyang mabuhay? Hindi na makahinga si Lyra. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay parang may kasabay na tinig na tumatawag mula sa kailaliman. Ang buong bahay ay umuugong sa sigawan, hindi ng tao, kundi ng mga espiritong matagal nang nakakulong. Sa gitna ng sahig, lumalakas ang pulang liwanag mula sa bilog na may mga simbolong umiikot na para bang may sariling buhay. Lumalabas mula rito ang makapal na usok na tila mailaman, mga kamay, mukha, mata, lahat naglalaban-laban para makawala. At sa gitna ng liwanag ang kanyang sanggol ay gustong lumabas. Hindi pa ako handa, hindi ngayon, hindi ganito, sigaw ni Lyra habang lumuluha, patuloy ang pag-agos ng dugo sa kanyang hita. Si Kadindo ay pilit pa ring nilalabanan ang kapangyarihang lumalabas sa paligid. Hawak ang isang matalim na ginupit na dahon ng anahaw, sinubukan niyang putulin ang daloy ng ritual sa pamamagitan ng pagsira sa bilog sa sahig. Ngunit sa bawat guhit na pinupunit niya, isang bahagi ng kanyang katawan ang tila kinakain, una ang balat ng kanyang palad, pagkatapos ang bahagi ng kanyang braso. Ngunit hindi siya tumigil. Kung hindi ko ito pipigilan, wala nang babalik sa atin. Samantala, si Jomar, o ang nilalang na nasa loob niya, ay nakatayo sa gitna ng silid, nakataas ang mga kamay, tila sinasambit ang huling bahagi ng orasyon. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang nababalutan ng itim na ugat, parang may buhay na usok na pumapasok sa kanyang bala. Ang kanyang mukha ay nahahati sa 2 anyo, isang bahagi si Jomar, ang lalaking minahal ni Lyra, ang kalahati ay nilalamon na ng isang demonyo, itim ang mata, punit ang labi, at may lumalabas na mahabang dila. Hindi mo na ako mapipigilan, Lyra. Sa oras na lumabas ang bata, magiging tulay siya. Lilikha siya ng bagong lahi at ikaw ang magiging ina ng kadiliman. Napahiyaw si Lyra sa sakit. Hindi na ito basta pagsilang. Ang nararamdaman niya ay parang binubuksan ang laman loob niya habang gising siya. Sa kanya naalala ang sinabi noon ni Isagani, na minsan lang mabigyan ng lakas ang isang ina para pumili sa pagitan ng liwanag at dilim. At ang kapangyarihang iyon ay nasa loob niya rin. Gamit ang huling lakas, kinuha niya ang basag na salamin sa gilid ng kama. Hinawakang mahigpit kahit pinuputol nito ang balat ng kanyang palad. Tumayo siya, nanginginig, at hinarap ang nilalang na nasa katawan ni Jomar. Kung ikaw ang ama ng sanggol ko at ako ang ina, ako rin ang magpapasya kung isisilang siya. Biglang sinaksak ni Lyra ang sarili sa tiyan gamit ang salamin. Sumigaw ang buong paligid. Ang liwanag sa sahig ay biglang sumabog at ang katawan ni Jomar ay tinapon sa pader. Si Aling Marta ay napaluhod, lumuluha, habang hinahampas ng hangin ang kanyang mukha na parang sinasampal ng mga espiritong galit. Ngunit sa halip na mamatay, ang sugat ni Lyra ay hindi dumugo. Sa halip, lumabas mula sa kanyang tiyan ang isang itim na usok, pabilog, umiikot, at saka bumalot kay Jomar. Isa-isang bumalik sa sahig ang mga espiritu. Ang bilog sa sahig ay napunit. Ang mga uwak sa labas ay sabay-sabay na lumipad palayo. Tumigil ang pagyanig. Ngunit bago tuluyang mawala ang lahat ng liwanag, nakita ni Lyra ang sanggol.
Nakahubad, puti ang balat at nakatingin sa kanya. Hindi umiiyak. Hindi rin humihinga. Pero nakangiti ito. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi siya ang nanalo. Ang sanggol ay hindi namatay. Ang espiritu ay hindi nawala. Lumipat lang ito. At ang mata ng bata, itim na itim, walang puti, ay sumulyap sa kanya bago muling pumikit. Biglang dumilim ang lahat. Hanggang ngayon, walang makapagsabi kung nakaligtas si Lyra, o kung ang katawan niyang natagpuan sa sira-sirang bahay ay siya pa rin. Pero minsan daw, may naririnig sa baryong iyon, iyak ng sanggol tuwing gabi, kasabay ng halakhak ng isang matandang babae. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lyra? Sa tingin mo, may pag-asa pa ba siyang makawala sa sumpang iyon? Bumalik ang katahimikan sa baryo, pero hindi ang uri ng katahimikang nagbibigay ng ginhawa. Isa itong katahimikang parang may sinusubaybayan, may iniiwasan at may pilit kinakalimutan. Ang bahay na minsang pinagtaguan ni Lyra ay ngayon ay wasak, itim ang mga dingding na tila nasunog mula sa loob. Wala nang makalapit doon, ni mga bata, ni matatanda. Sabi nila, kahit mga hayop ay umiiwas. Ilang araw matapos ang gabing iyon, natagpuan si Lyra ng ilang mangingisda sa gilid ng ilog, hubot-hubad, duguan at walang malay. Nakahiga siya sa ibabaw ng mga ugat ng punong kahoy, para bang iniahon siya ng lupa mismo. Dinala siya sa health center ng bayan, at doon natuklasang wala na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang mas kinilabutan ang mga doktor ay ito, wala ni isang hiwa, wala ring dugo na galing sa loob. Para bang hindi siya kailanman nanganak. Matagal bago muling nagsalita si Lyra. Tuwing pinipilit siyang magsalita tungkol sa nangyari, tanging isang linya lang ang inuulit niya, nandito na siya. Paulit-ulit, walang emosyon. Isinailalim siya sa psychiatric evaluation at dinala sa Maynila para sa mas malalim na pagsusuri, pero kahit anong gamot, panalangin o therapy, hindi siya bumabalik sa dati. Hindi rin siya nakikilala ni Jomar, sapagkat ang lalaking iyon ay tuluyan ng nawala. Ayon sa tala ng pulisya, walang natagpo ang katawan sa lugar. Nawalang parang bula. Si Kadindo ay hindi na rin natagpuan. Ang huling nakita sa kanya ay ang sinunog niyang sariling orasyon, iniwang nakatuhog sa isang puno ng balete. Si Aling Marta naman ay natagpo ang patay kinabukasan, nakaupo sa gitna ng bilog ng asin, tuyong-tuyo ang katawan na parang piniga ang kaluluwa niya palabas. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang batang lalaki ang iniulat na pinanganak sa kalapit baryong walang rekord ng ina. Walang gustong umako sa kanya, ngunit laging may nakikitang puting babae na bumibisita tuwing gabi sa silid niya, nakalutang, tahimik, at may matang nakatingin lang sa bata, walang kibo, walang kilos. Sabi ng mga nurse, hindi sila takot pero ramdam nilang hindi tao ang batang iyon. Si Lyra, sa loob ng institusyon, ay ngayon ay nakangiti na. Tahimik, kalmado, parang may kapayapaan. Ngunit sa tuwing may salamin sa kanyang silid, tinatakpan ito ng mga nurse. Dahil bawat beses na tumitingin siya doon, hindi siya ang nakikita nila. Ang refleksyon niya ay laging may hawak na bata. At ang ngiti, hindi ng isang inang masaya, kundi ng isang nilalang na may tinapos na misyon. May mga gabi na ang mga doktor ay nakakaramdam ng kakaibang lamig sa pasilyo. Minsan, may umiiyak na sanggol kahit walang bata sa loob. Minsan, may naririnig silang pamilyar na bulong, pinili niya ako. Hindi na muling bumalik sa baryo ang mga nakaligtas. Ang mga kwento ay tinuring na alamat. Ngunit sa mga mata ng mga nakasaksi, may isang tanong na hindi nila kayang sagutin, totoo ba talaga ang mga nilalang na iyon, o isang sumpa lamang na isinilang ng kasalanan? Hanggang ngayon, may mga bumibisita sa abandonadong bahay, mga mapangahas, mga dokumentarista, mga naghahanap ng thrill. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi na bumabalik. At kung sakaling bumalik man, hindi na sila pareho. Minsan, sa oras ng hating gabi, may naglalakad sa paligid ng bahay. Isang babaeng may dugo ang duster, may kinakalong na sanggol, at may matang diretsyo lang tumitingin sa sino mang masalubong. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, tanungin mo ang sarili mo, kung ikaw si Lyra, papayag ka bang magsilang ng isang nilalang kapalit ng katahimikan? Sa tingin mo, tapos na ba talaga ang kwento niya o nagsisimula pa lang?
I-comment mo kung anong gagawin mo kung ikaw ang nasa ganong sitwasyon. Gusto mo bang may part 2?